Nung first Friday po, yung mga yun, tinahingi po ni Jesus ng sorry sa mga nagawa nila ng kasalanan. Pagkatapos po nun, nawalan po ako ng malay, nanginginig yung buong katawan ko. Tapos nakita ko po na maakyat yung kaluluwa namin. Sinabot po kami ni Jesus. Tapos sabi niya po, papasok niya daw po kami sa langit. Tapos may sinabi po siya. Tapos bumukas po yung gate. Tapos nakita ko po sa gilid ng gate yung 10 Commandments. Nasusulat po ito sa isang ginto na parang kahon. Isang gate po ginto. Tapos tumaas po kami sa hagdan na kulay ginto din po. Tapos nakita po namin yung mga angel na nagtatrompet. Dinala po kami sa mesa. Sinuot niya po sa amin crown namin. Halos hindi po namin makita kasi na tatakpan po yung mata namin kasi nga po maluwag pa. Sabi nga po ni Jesus, pumunta muna kami sa trono niya. Tapos dinala niya po kami doon, pinaupo. Hinatid po kami sa angel namin, sa kwarto namin. Nakita ko po na yung kwarto namin, madami pang mga angel na gumagawa. Sabi po ni Jesus, sa bawat mga ginagawa po namin mabuti, lalo po kung pinapaganda yung tirahan namin sa langit. Tapos po, pumunta po kami sa isang bahay. Nakita po namin yung malalaking angel na nagbabantay sa aklat ng mga buhay at aklat ng mga gawa. Pagkatapos po nun, pinunta po kami ni Jesus kay David. Tapos pinantahan po kami ni David. Sabi po ni Jesus sa amin, kung handa na daw po kaming makita yung impyerno. Sabi po namin, di pa po namin kaya. Sabi po ni Jesus, siguro nga, hindi pa ninyo oras para makita yung impyerno. Tapos po pinahugas po kami sa batis. Tapos nakita ko po na bumabalik yung kaluluwa namin dalawa sa katawan namin. Tapos po mas matindi po yung naranasan ko ng second Friday kasi po dinala muna po kami ni Jesus sa heaven. Kinausap kami tungkol sa impyerno. Tapos di na po kami nakapagsalita kasi papasok na po kami sa isang balon. Yun nga po, hindi po namin maunawaan yung amoy kasi ibang-iba po. Dinala po kami ni Jesus sa isang balon. Dinala po kami ni Liza. Nakita po namin yung pinsan ko, yung tita at ninong ko. Mga kaluluwa pa lang po nila yan kasi po buhay pa sila. Ibig sabihin po ni Jesus kaya niya po yun sa amin pinakita kasi para na isabi sa kanila na humingi na sila ng sorry tapos mag-repent. Tapos dinala po kami ni Jesus sa last na balon. Nakita ko po yung tito ko. Ang awa po ako sa kanya kasi putol po yung kamay niya. Tapos sabi niya po sa akin, sorry. Tapos ihingi ko daw po siya ng sorry kay Lola. Sabi ko po, matagal na po siyang pinatawad ni Lola. Sabi ko po, kay Jesus na lang siya hindi nakakahingi ng sorry sa mga ginawa niya. Tapos sabi niya po, hindi daw po siya hihingi ng sorry kay Jesus. Kasi nangangutan niya po ako. Tapos umiyak po ako noon. Sinabi niya kung hindi siya hihingi ng sorry kay Jesus, lalo pong lumapit yung mga nakabantay sa kanyang devil. Nung nakita po ni Jesus na umiyak na ako ng sobra, sinakaw ako kay Tito. Pinunta po niya ako kay Pope John Paul II. Tapos nakita ko po na pinapuluputan po siya ng dalawang ahas. Bawat pulupot po sa kanya, sumisigaw siya ng tulong. Humingi ng sorry sa hindi niya pag-share tungkol sa impyerno. Tapos sa pagturo niya sa pagsamba sa mga santo. Tapos pag sumisigaw po siya ng gano'n, lalo po nahigpit yung pagpilipit sa kanya ng mga ahas. Nung nakita po ng mga angel na umiiyak na si Jesus, inabay na po nila kami para bumalik sa langit. Pagbalik po namin sa langit, unang-una ko pong nakita yung batis. Nakita ko po doon na naghugas yung lolo ko. Tinalubong niya po ako, tapos niyakap niya po ako. Kasi po, ang akala niya po, doon na po ako habang buhay. Pero po, pinaliwanag ko po sa kanya na hindi pa po kami magsasama ng gabing yun kasi po, dinalaw kami ni Jesus, pinakita sa amin ng impyerno at ang langit. Tapos nakita ko pong naglalakad yung tita ko, tinawag po namin. Tapos nag-usap-usap po kaming tatlo. Dinala po kami ng mga angel namin sa kwarto ng lolo ko. Pinatulog po kami ng sandali. Tapos pagkagising po namin, sinundo po kami ng mga angel. Tapos dinala po kami sa special garden. Sobrang tuwa ko po. Halos ayaw ko na pong bumalik dito kasi hindi na po ako nakakaramdam doon ng lungkot. Tapos wala na pong mga sakit at karamdaman. Puro na lang po siya. Tapos lalo na po nung nakita ko po yung mga 12 apostle, nakausap nila sa harapan nila si Jesus. Sabi ko po na, Lord, pwede pong makilala po sila. Pero sabi po ni Jesus, saka na lang daw po pag oras na. Pagkatapos po mag-usap-usap ng mga 12 apostle, kinausap po yung mga taong namatay na Kristiyano na hindi nagbago sa paglingkod sa Kanya. Tapos pinakilala po kami sa kanila. Nakakita ko po yung namatay kong tito doon.
Tapos pagkasabi po ni Jesus na magpapaalam na naman kami kasi kailangan na namin ma-share sa mga kabataan yung tungkol sa kanya. Tapos tungkol sa sinasabi niyang isang hakbang na lang daw po nababalik na siya dito. At kailangan maghanda yung mga kabataan, palaging mag-pray, wag daw pong kakalimutan siya para wag daw po silang maghirap sa impyerno. Tapos pinakauli pong sabi ni Jesus, yung magpatawad daw po ng mga nagkasala sa kanila, tsaka humingi ng sorry sa mga nagawa nila ng kasalanan. Sabi po ni Jesus, wag daw po namin ikahiya yung mga pinakita na niya sa amin kasi mahalaga po yun daw para maraming kabataan ang makapunta sa langit at walang mga kabataan ang makapunta sa impyerno kasi ayaw po ni Jesus na nahihirapan tayo.